So, pero sa part ng pagiging masaya mo, nararamdaman ko sa mukha mo na meron ka ring lungkot. O kasi syempre, yung lungkot po na sinasabi ko ay, syempre, tayong lahat, no? Tayong lahat ay, baga meron tayong pakiramdam din sa isa't isa na yung masasabi natin kasi normal naman tayong lahat ng tao na makakaramdam na parang mabuti pa yung kapatid ko. Di ba? Parang ganun. Merong sponsor. Tama? Okay. Pero hindi ka nagagalit. Hindi, no? So, ano na lang inisip mo nung yung kapatid mo ay nabigyan ng scholarship ng Pugong Bihero Team? Para po sa akin, mas mabuti na po yung kapatid ko po yung makapagtapos ng pag-aaral. Paano ka? Paano ikaw? Okay lang po sa akin. Okay lang sa'yo? Opo. Bakit priority mo yung kapatid mo yung makatapos at hindi mo na ikaw? Kasi mahal ko po siya. Parang gusto mo isakripisyo muna yung sarili mong kinabukasan bago na ikaw siya muna. Okay. Balik niya, uunahin niya po yung kapatid niya bago daw siya muna. Kasi naramdaman ko naman po yun nung umalis kami nga kay Kanon. At kitang-kita ko sa mukha niya yung masaya rin siya. Pero siyempre meron nga siya nararamdaman sa sarili niya na, yun nga sabi ko kasi, hindi naman inggit yun. Kumbaga, parang ang ibig sabihin lang nun ay, yun nga, mabuti pa yung kapatid ko. Pero masaya siya. Okay. Kasi ikaw ay grade 10 na, di ba? Opo. Okay. Ang kapatid mo ay grade Grade 8. Grade 8 pa lang. So, malayo yung aantayin niya na siguro kung hindi talaga kami dumating. Sabi kasi ng nanay mo at saka ng tatay mo, talagang gusto niyang pumasok kahit walang baon. Pero, dumating na sa punto na ikaw ay pahintuin na. Opo. Bakit pinilit mo pa rin mag-aaral? Kasi gusto ko pong makapagtapos. Gusto mo makapagtapos para matulungan sila. Opo. Buti pumasok ka, no? Sinunod mo pa rin yung kagustuhan mo. Opo. Gaano ka-importante yung edukasyon sa'yo? Mas importante po yung edukasyon para sa akin. Kasi hindi po ako ng ibang tao na mas masasabihan ng hindi siya pwede makapagtrabaho dahil wala siyang pinag-aralan. Okay. Kung makakagraduate ka, ano yung unang ibibigay mo sa parents mo? Kung makakapagtapos ka ng pag-aaral, ano yung regalong ibibigay mo sa parents mo? Pagtayuan ko po sila ng bahay. Bahay. Okay, patatayuan niya daw po ng bahay. Okay, meron lang ako ibibigay sa'yo, no? Alam kong tulad nga nung nakaraan, nung ibinigay namin yun sa kapatid mo. Tablet? Nasaan na yung tablet? Ayan. Ito yung tablet. Kasi kailangan ko po munang uminom ng aking kasi hindi pa po pala akong nakakainom. Anong oras na? Salamat. Okay. Pero ito talaga yung, ano nga yung hiling mo na para makatulong din sa pag-aaral mo? Cellphone po. Cellphone? Gaano ka-importante ang cellphone sa'yo? Para sa iyong pag-aaral? Opo. Okay. Ito na yung cellphone mo. Para sa'yo. Salamat po. Okay, ha? Opo. Sige, buksan mo para sa'yo yan. Sige, buksan mo. Buksan mo.
So, ikaw ay marunong na gumamit ng cellphone, right? Opo. Okay? So, install natin yan ng messenger para kami ay makakontak mo. O, narinig mo naman yung sinabi ko nung sa paggamit ng cellphone. So, meron lang ko itatanong sa iyo para mas maintindihan mo at yung paggamit ng cellphone ay isang responsibilidad. So, ano yung pinagbabawal namin sa paggamit ng cellphone? Bawal po boyfriend. Tama. Ano pa? Bawal magsinungaling. Yes. No? So, kailangan yung mga grade ay naipo-forward pa sa amin. Pero, sabi niya, bakit naman ako magpo-forward ng grade? Eh, hindi naman ako pipitin scholar. No? Okay. Akin na yung kamay mo. Congratulations. Scholar ka na rin. No? Mayroon na pong nag-sponsor po para sa'yo. Salamat. Ayan. Scholar na si Joy. Okay lang. Ano po yan? Curse of choice, kumbaga. Okay? So, syempre, kailangan po natin magpasalamat sa tumulong po para po kay Judy Ann. Okay? Ang kanya pong scholar or sponsor niya sa kanyang pag-aaral ay si Tito Lito of California. Nagpadala po siya ng 10,000 pesos ngayon. Wow, para kay Judy Ann. Okay? At yung 10,000 pesos na po yan ay ibibigay natin ngayon. Okay? Pero, meron siyang challenge sa'yo. Ano nga task ka last year? Top 5 po. Okay. Mabibili na yung iyong, kumbaga ang iyong mga project. Okay? So, kasi itong 10,000, ngayon niya ito bigay. Kumbaga tulong para sa'yo, sa pamilya mo. Kaya mo ba na maging top 1? Susubukan ko po. Yun ang gusto kong sagot. Susubukan niya, pero hindi niya sinabing hindi niya kaya. Kumbaga, itatry niya yung best niya para magawa niya yung challenge sa kanya. Ito naman po ay ginawa lang ng ating sponsor para ma-motivate siya. Na po, okay lang din naman sa kaya dito Lito ng California, kung ano man yung kaya niya. Okay? So, ang challenge niya sa iyo ay ito. Kung ikaw ay maging top 5, may matatanggap kang 2,000 monthly. Pero, kapag ikaw ay naging top 1 ng tuloy-tuloy, makakatanggap ka ng 10,000 kada buwan. That is 10,000. Napakalaking amount kung tutuusin para sa isang scholar na katulad niya. Kaya, yun ay kung kakayanin ni Judy Ann. At again, ito po ay challenge para ma-motivate na po ang bata. At sabi niya nga ay susubukan po ni Judy Ann. Okay. Bukod po doon, ay may nagpadala pa para sa kanila si Tita Malu ng 5,093. Para sa kanila naman po yung dalawa ni Divina. So kung ano man po yung matanggap nila ngayon, ay alam kong malaking tulong para sa iyong pamilya. Mamaya, nandito po si Divina, may binibili lang po siyang pagkain. Nandiyan na ba? Okay, tawagin natin si Divina. Nandiyan na daw siya. So, ano masasabi mo ngayon, Judy Ann, na meron ka ng sponsor? Masasabi ko lang salamat po sa nag-sponsor sa amin. Sa amin dalawa ng aking kapatid. Dahil makapagtapos na po kami ng aming pag-aaral. At makuha namin ang aming pangarap. Tama, no? Sobrang saya mo ba? Opo. Okay, sige. Marami pong salamat sa ating sponsor ulit, kay Tito Lito of California at kay Tita Malu na nagbigay ng 5,093. At para naman po sa unang buwan ng kanyang pag-i-sponsor kay Divina, mayroon po nang matatanggap
si Divina na 5,139.15. Galing naman po ito sa kanyang sponsor na si Tita Rhea Lucena Manuel. Ito na po si Divina. Hello, Divina. Kamusta ikaw? Okay. Diyan na kayo ha. Nagpaalam pa kayo sa teacher? Pinayagan kayo? Okay lang daw? O pagkatapos naman po nito, ibabalik na rin kami. Okay. Congratulations ha. Okay, alam mo na ba yung good news? Okay. Si ate, good news natin. Parehas na kayong dalawang may sponsor. Si ate mo, may matatanggap na siyang monthly na allowance. No? Ikaw, meron ka rin matatanggap galing kay Tito Lito. Galing kay Tito Lito yun sa kanya. Yun naman sa'yo ay galing kay Ate Rhea. Marami po salamat sa inyo sa sponsor po ninyo. At mayroon pang matatanggap kayo na 5,000 naman galing po kay Tita Malu. 5,093. Okay. Sa kabuuan, yung pera po na matatanggap nila ngayon galing sa pinagsama-sama natin na mga donasyon ng kanilang sponsor, that is 20,232. Okay? Ngayon, itong pera na ito ay napakalaki sa panahon ngayon, lalo pa sa inyong dalawa. Gusto ko na itong pera na ito na matatanggap ninyo ay inyong mapag-iingatan. Napakalaki nito. That is 20,000. Okay. Ibibigay ko yung monthly allowance na galing kay Tita Rhea para sa iyo ngayong August. That is 5,139.50. Bibigay ko naman yung 10,000 na ibinibigay sa iyo ni Tito Lito. At bukod po dito mga kababayan, may mga nakipag-usap na sa akin, natutulong din sila at inaantay lang natin kung nakapagpadala sila, yun din na ibibigay namin sa iyo. Okay? So ngayon, itong 20,232 na ito, gusto ko ay mapag-ingatan nyo. Okay? Every time na pupunta kami dito at kakamustahin kita ng mga ilang buwan, ayoko nang may maririnig kami na wala kaming pagkain, wala kaming baon, ganito ganyan. Kasi mayroon kayong binigay na pera para sa inyo. Okay? Sabi, pag may kailangang project, mapipili na ninyo. Walang reason na hindi kayo makakabili ng inyong mga project. Walang reason na hindi kayo pumasok kasi wala kayong baon. Dahil mayroon kayo, may 20,000 kayo na ibibigay na ilang buwan ay magagamit ninyo para sa inyong pag-aaral. Itong pera na ito ay wala akong kukunin kahit isa. Diretso ito sa inyo. Kayo ay nasa tamang pag-iisip na, especially nag-aaral kayo. Ang mga magulang natin medyo na behind na konti, pero marunong silang humawak ng pera. Pero kayong higit na nakakaintindi, no? Okay? Gusto ko ay mapag-iingatan natin itong pera para bago ko ibigay sa inyo, naiintindihan niyo ako. Okay? Gusto ko lang sabihin na napakasaya ko rin para sa inyo. Kasi ako, dumating ako sa punto ng buhay ko na hindi ko natapos yung aking pag-aaral noon. Dahil sa hirap ng buhay namin. Kaya yung pinagdadaanan nyo ngayon, ramdam ko at naiintindihan ko. Kami ay ginamit lang ng Panginoon para kayo ay matulungan. May mga tao mabubuti ang puso, nagpapakahirap sa ibang bansa para kayo ay matulungan. Sa pamamagitan nila at ginawa kaming tulay ng Panginoon, niyahatid sa inyo yung tulong. Kaya sana, pakiusap ko, huwag niyong sasayangin. Dahil sa totoo lang, sa dami ng mga batang naririto na gustong makapagtapos, hinihiling ng mga magulang na sana kami rin ay matulungan ng mga pukumbihero din. Kaya lang hindi natin lahat kayang pagsabay-sabay. Kaya mapalag kayo. No? Okay? Mangako kayo sa akin na mag-aaral kayong mabuti. At huwag sana dumating sa punto na ipapahiya niyo ang bawat isa sa inyo sa amin. At makakahiya sa mga sponsor natin. Naintindihan niyo ako? Opo. Okay? Sulad ng sinabi ko, wala kayong ibang papakinggan na sasabihin ng ibang tao kundi kami lang. Huwag maniniwala sa mga sabi-sabi, lalo na pagdating sa pag-aaral niyo. Kami lang ang inyong papakinggan para mas maganda ang inyong kinabukasan.
ha? Pagpasensyahan nyo kung magiging mahigpit ako pagdating sa inyong pag-aaral. Bawal ang mag-boyfriend tulad ng sinabi ko at ang pagsisinungaling, inuulit ko lang. Kasi gusto namin ng bawat katutubo na tutulungan namin ay may mararating. Ayaw ko na alis ako dito at tatanda na ako. Tatanda na ang pipitim, iiwanan namin ang place na ito. Masakit man sa loob namin na dumating sa punto na yung matanda na kami. Pero masaya ako dahil may mga batang katutubo na nakapag-graduate. Ha? So, yung mission ko, mission ng PB Team at ng mga sponsor namin, na kayo ay mapagtapos. Sana mapagtagumpayan natin. Magagawa ko lang din yon kung sa mga tulong ng bawat estudyante na nakikinig sa amin na walang magiging problema. Okay? So, nandyan ang mga cellphone nyo. Magagamit nyo yan sa pagka-update sa akin. May messenger na yan? Okay. So, sa isang araw, lahat ng mga scholar na nakuha dito, magsasama-sama tayo sa isang place. Tuturuan ko kayo kung paano mag-send sa amin ng tama. Okay, may group chat tayong gagawin. Hindi tayo naguguluhan. Okay, napanood mo na ba yung vlog? Sino ang napanood na ni Divina? Okay. Si Mylene, wow. Okay. Nung napanood niyo si Mylene, maaari mo bang ikwento sa akin? Ano yung napanood mo kay Mylene? Makapag-graduate na siya. Nakuha na niya ang kanyang pangarap sa buhay. Napunta yung kanyang pamilya doon sa Maynila. Yung kanyang birthday ay pumunta yung kanyang pamilya na para magkuha sa kanya. Na masaya yung kanyang pamilya dahil nakita niya si Mylene na nakapag-graduate at na yung birthday niya ay masayang-masaya yung kanyang pamilya na nakita niya yung kanyang anak na masaya. So, yung tinutukoy niya po yung tipo. So, actually hindi pa siya nakaka-graduate. So, nag-aaral pa rin siya. Ngayon ay grade 9 na siya. So, kumbaga, stepping stone pa lang niya yun. Doon nakinig siya sa amin. Pero napanood mo ba yung first video niya? Na, hindi pa. Kung paano namin siya nakilala. Okay, yun yung kinuwento ko sa'yo nung nakaraan. Namuntik na siyang makapag-asawa ng maaga sa edad na 14. Okay? So ngayon naman, nakachallenge ko naman sa'yo, ay panoorin mo naman, no? Si Russell. Okay? Nandun na rin siya sa Luzon. Panoorin mo siya kung paano namin siya nakilala para magkaroon kayo ng motivation din. Katutubo ito parehas. Okay? So ngayon na may scholarship na rin, o mayroon ng mag-provide ng mga pangangailangan ng ate mo, ano naman yung gusto mo sabihin kay ate? Salamat sa pagtulong sa ating sponsor na meron na tayong makakain araw-araw. Salamat sa nag-sponsor sa akong ate ako po. Salamat nga na nagjud mi na makaon na napod mi maibayad sa among eskwelahan. Masaya ka ba? Opo. Masaya ka para kay ate? Masaya po kay ate. Okay, meron siyang sinabi sa amin kanina na sobrang na-touch ako. Sabi niya, hindi bali na daw hindi siya makapag-aral, makagraduate ka lang. Ano yung gusto mong sabihin doon kay ate? Gusto na tayong dalawa ay makapagtapos ng pag-aaral. Na yung ating ina ay matanda na, hindi na nakapagpamuhay. Kailangan nating sundin yung kanilang utos. Yung ating pangarap sa buhay, kahit na mahirap, kakayanin natin to, ate. Iyak na naman. So, okay. Ang ganda ng sinabi ng kapatid mo. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Salamat po, Bunso. Kasi sabi niya, stop na daw dapat siya sa pag-aaral niya, di ba? Pero hindi siya nag-stop kasi kahit wala siyang baon. Sabi niya gusto ikaw muna yung pagtapos. Napakabait nung ate mo, ano? Wow. Napaka-mature din ang mag-isip ng kapatid mo, actually. Yun yung mga gusto ko at hinahangaan ko sa inyong dalawa. Kahit na mahirap ang buhay, nag-aaral at magtitiyaga kayo, ha? Okay?
Mula ngayon, tatawagin niyo akong Daddy Paul. Ha? Huwag niyo akong tatawagan sir, huwag niyo akong tatawagin kuya. Lahat ng mga scholar ko ang tawag nila sa akin daddy. So, kayo tinuturi kong anak. Okay? Walang favoritism. Wala akong kinikilingan na bawat isa. Lahat ng pagtingin ko sa inyo ay pantay-pantay. Okay? And I'm hoping na lahat ng mga scholar ko, lahat sila ng mga bago ay magkita-kita rin sa mga susunod na panahon. Kahit dito lang sa Davao para mapasaya ko kayong lahat. Okay? At habang mataon na yan para congratulations again. Thank you. I'm so happy na ikaw ay scholar na. No? Maraming salamat sa pagtsatsaga. Congratulations sa inyong dalawa, ha? Okay, wala akong ibang hihilingin, kundi mag-aral lamang kayong mabuti. Okay? May papangako nyo ba sa akin yun? Tutian, saka hindi na? Salamat. Okay? So, ngayong may cellphone na kayong dalawa, ingatan ninyo, hindi na kayo maghihiraman. Bawal ipahiram ang cellphone. Bakit? Madaling masira. Tama. Yan ay ibinigay sa inyo para sa inyo. Hindi ko kayo mamomonitor na ginagamit yan lagi dahil wala kami rito. Pero ang konsensya nasa sa puso natin. Diba? Every time na kailangan ko update, mag-update. Okay? Tawagin natin si nanay. Nay? Halika ate. Akyat. Nay, may bigas kayo, oh. Oo. Halin po kayo. Sige po, dito ka, Nay. Okay. Ano nga ulit pangalan ni nanay? Ate Merlin. Mamarites ko lang sa'yo, no? Si Judy Ann po, ay scholar na rin siya. Mayroon na rin pong magkapaaral sa kanya. Ibig sabihin, 2 na po yung anak niyo na may matatanggap. Congrats po. Walang ibang magiging masaya talaga din kundi yung ina. Siya yung makakaramdam ng pagmamahal. No? At saka siya yung magiging masaya ang puso. Siya yung tuwang-tuwa ang kanyang isipan dahil hindi na siya maghihirap basta para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Merong mabubuting puso ng mga sponsor po ng Pugong Biyahero. Patuloy na nagtitiwala po sa amin. Na ano po yung gusto niyong sabihin? Scholar na rin po si Judy Ann. Yung salita niyo para maintindihan ni nanay. Ano itong kagakalot na iskalaran? Salamat ko sir og dako nga na iskalar na akong mga anak na duha. Ay nagtabang sa mo nga. Lagi nagtabang sa mga tao nga nakakuan sa amo nakatabang gyud. Manong nagpasalamat ko sir nga na kuan na gyud akong anak na iskalar na sir. Salamat po. Ano naman yung gusto niyong sabihin po kay Judy Ann ngayon na siya scholar na? Bakit mo nagkakanok ko? Kanya ung ito yung iskalar ko man. Sabi sa'yo. Kamu kaya na iskalar naman mo pagtarong yung mga eskwela. Kanang uyab, hindi po sugutan ng uyab-uyab. Kanang tingin na udgod nga mag-eskwela. Judy Ann, ha? Narinig mo yung sabi ni nanay, ha? Si tatay nasaan? Nasa uma? Hindi nagikuha kay tribal na siya. Okay. Tribal dato po. Tribal dato pala ang tatay mo? Opo. Oh my God. Dato pala si tatay mo. Dato siya. Oh. Dato lang sa Yeah, I mean, marami po kasing ibig sabihin ng pagkadato. Dato is rich, mayaman. Ang dato naman, siya yung ginagalang dito sa purok nila. Kumbaga siya yung nagiging tribal leader, kumbaga, dito sa kanilang lugar. Hindi namin alam na dato yung tatay niyo. Sorry, ha? dato lang sa tribal. Okay, salamat. Okay? So ngayon ako po ay sobrang saya rin. At naibalita natin napakagandang balita para sa inyo. Thank you lang ulit. Kung hindi dahil po dito sa mga sponsor na ito na nagtitiwala po sa Pugong Biyahero Team, wala rin po kami ihatid na tulong para sa inyo.
Salamat po kay na Tita Malu na nagpadala ng 5,093. Kay Tito Lito of California na 10,000. Siya po yung sponsor ni Judy. Salamat din po kay Tita Rhea Docena Manuel na nagpadala ng 5,139.15. Sa kabuuan, nanay, kayo po ay makakatanggap ngayong araw ng tulong mula sa mula sa mga sponsor para sa kanila. Yun po ay 20,232. Napakalaking amount. Gusto ko po, nay, mapag-ingatan. Naintindihan din ako ni nanay. Konti lang po. Konti lang. And ito, my friend, from Peking, India, I need your help to translate. Okay? Maupia. Opian masalam. Amapon. Okay. Gusto kong sabihin mo kay nanay, meron yung kanyang mga anak ay makakatanggap ng mga tulong galing sa ating sa sponsor na pinagsama-sama. Sa kabuuan ay 20,132. Gusto kong mapag-ingatan nila para yung mga batang ito ay may makakain sa araw-araw, magagamit sa school, yung mga project na kailangan ay mabibili. Pagkasabot ka Bisaya. Pagkasabot ko. Ang gusto ni Sir Paul kay kanang kwarta bitaw nga yatag sa inyo karon dapat nga gamiton ninyo sa maayo. Gamitin ninyo para sa pag-eskwela, pang konsumo sa anak mo. Para kung yung gamit ato kinabuhan. So kasi sponsor ka, sa pin po yan sponsor, pinaghirapan nansin ka para nagpakatabang na kanta. So kailangan gamitan niyo rin yun siya ito pag-eskwela at anak mo na pangbayad konsumo. Yan pang pwede siya na pamuhay na line out to. So para siya anak na nag-eskwela. Yeah, so kung kayo gusto na sunod o guli ko, aninig ko, ibigin ko kay warat konsumo na ingno kinahanglan na kasi sa budget niyo sobra-sobra sa budget na 20 mil mo ay kaniyo dapat mayayaran niya tagasto. Sir, sa kuha kay buhay ni Sir. Katong gihatag mo, Sir, akong gipang amot sa eskwelahan, ilang project, amutan, gipalit na ko mga sapatos, mga kanang uniform, mga bugas, akong gipalit. Kana pagid ang bilin mo. Tama, mayroon naman pong bigas dito. Kaya gusto ko hindi kayo mawawala ng baon, ha? Ang ilang recess, tag 50. Ay, so siya. Gitagan na ko silang tag 50 kada recess, kada buntag. Okay. Tag Thank you. Marami nang papasok ng mga talinong utak. Dahil meron na kayong makakain, no? Hindi na kayo maguto. Ha? Okay. Sige. Hatag na natin itong tulong ng sponsor natin. Nanay, sa kay nanay ko ibibigay kasi siya yung guardian ninyo. No? Oo, tama yung binibigay ni nanay na 50 pesos kada adlaw para may makakain kayo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ilan? 20,232. Gawin na lang natin 20,500 para hindi na kita susuklian. No? Pakapin. Tama ba? Pakapin. Nay? Masaya ka ba? Ayan. Siyempre masaya rin kami, no? And hindi natatambay si Judy Ann dito sa bintana o sa pinto. Nang malayo ang kanyang isip, tatambay na siya dyan na nakangiti. Diba? Tama ba, Judy Ann? At saka Divina? Okay. So, kumbaga silang magkapatid ay dyan.
malayo man ang tingin, kaya malayo yung tingin dahil sa pangarap. Na? Salamat po, wala man ang kanilang tatay dito. Alam kong masaya rin yun. Sige po, at ito na lang po muna. Tapusin yung ating vlog for today's. And God bless po sa inyo. Mag-iingat kayo. Take care po na. 4 million na po tayo. Suportahan niyo po kami at ang buong community. God bless po sa inyo. Salamat. Bye-bye. Ngayon, ang dalawang magkapatid na ito ay tatambay na sa kanilang bintana ng masaya. Wala nang masyadong inisip. Wow! Saya na po ako bunso dahil meron naman sponsor sa atin at makapagtapos na tayo ng ating pag-aaral at masusuportahan din natin sila papa at mama. Sa akin po ay masaya po dahil may nag-sponsor na sa atin, nakuha natin ang ating pangarap sa buhay. Kakayanin natin ito. Yan, dito to yan. Totoo. Dito tayo. Ingay mo bunga nga. Kababayan na nangangailangan, hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masa Pilipino. Sumama ka sa biyahe, pwede kahit na ikay walang pamasahe. Kahit sa lugar may pupunta, kahit na gano'ng katawid susukunin niya. Walang makakapigil kay pugong biyahero, dahil meron kailangan tulungan mga tao nangangailangan sa malayong lugar. Merong mga tao na bihirang mapuntahan, pero huwag mag-alala, andyan si pugong biyahero na handang-handa sa inyong tumulong. Kahit pamalayo, siya ang dadayo, dahil di napapagod siya ang ating biyahero. Biyahero tutulong sa ating kababayan, mabait sa kapwa, di ka pababayaan. Kaya sumama ka kay pugong biyahero, ang hero ng masa Pilipino. Biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masa Pilipino. Handang maggalang sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan, hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masa Pilipino. Mga bahay pinapagawa niya, pag namanood mo ikaw ay ahanga. Grabe ang puti ng tao, sinusuko kahit ang lugar ay napakalayo. Pagbiyahe upang maghanap ng matutulungan, maraming mapupuntahan na kababayan. Siya ang hero ng mga nangangailangan. Pugong biyahero, inyong maaasahan. Maawain, malambot ang puso, sa pagsubok ng buhay ay hindi susuko. Matanda o bata, lahat tutulungan, hindi niya hahayaan na kayo'y mahirapan. Sa mga charity, tumutulong din, basta sa ating kababayan lahat gagawin. Kaya sumama ka kay pugong biyahero, ang hero ng masa Pilipino. Biyahero. Habang tumutunog ang gitara sa aking makinig ka sa